Pangakong napako mga kapatid. Eto, balik ulit tayo sa usapan dito sa ekonomiya ng Pilipinas mga tol. Tulad nung napag-usapan natin kahapon, no, yung pagtaas ng mga bilihin, hindi lang naman yan nagaganap dito sa Pilipinas, no? Nangyayari din yan mga tol sa iba't ibang bahagi ng mundo, sa iba't ibang mga bansa dahil nga sa tinatawag na inflation. Dagdag mo na syempre yung mga ganid na negosyante, yung mga nagpapahirap sa bansa, yung tipong mahirap na economically, 'di ba? Mahirap na. Tapos biglang sasamahan mo pa ng mga ganit, 'di ba? Doon lalong nagkakanda hirap-hirap. So etong videong panonoorin natin mula rito kay Sir Pao PH, pangakong napako. Mga kakamping na nagbabalat kayong kritiko, makinig kayo. Ay ito na mga kapatid, no, makinig daw. So itong papanoorin natin mula kay Sir Pao PH. Huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel mga tol. Nakalagay naman ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito sa ating channel at trip mo yung mga ganitong klaseng usapan, kritisismo and commentary, reaction video, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong video tulad nito. So wag na natin patagalin pa. Total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Sir Pao PH. Magandang araw sa inyong lahat mga kaalyado. Gusto kong malaman kung ako lang ba o kayo din ay nabibwisit o napipiko na sa mga patutsada nitong mga kapwa natin Pilipino o mga kritiko na panaibatikos sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos as Secretary ng Department of Agriculture. Lalo na dun sa pangako daw kuno ng Pangulo na gagawing 20 pesos ang per kilo ng bigas. Nako, di na ako makapagpigil mga kaalyado. Pero bago natin banatan yung mga kritiko na yan na wala nang ibang ginawa kundi magreklamo at isisi. Wait lang. Maraming salamat po President Ferdinand E. Marcos Sr. 20 pesos na po kilo ng bigas noong 1979. Huwag mag-alala, sa 2079 babalik din po sa 20 pesos yan. Relax lang kayo, kakain din naman kayo. My goodness. Laki ng ambag nito sa bayan, no? Ang hirap ng buhay nila sa gobyerno ay talakayin muna natin itong 505 million allegedly smuggled na sako-sakong bigas na natiklo sa isang warehouse or depot dyan sa Bulacan. So noong Huwebes po mga kaalyado, August 24, sa isang operasyon na ginawa ng ating mga lawmakers sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez at Bureau of Customs Commissioner Bienvenido Rubio, ay nabulaga nila sa isang raid itong tatlong warehouse sa Bulacan, ang santambak na sako-sako ng bigas na nagkakahalaga ng halos kalahating bilyong piso. Dami, no? Balik tayo sa kasaysayan mga tol. Magkano ba ang presyo ng bigas noong mga panahong yon? Sinabi no 1979, no? So si Marcos Senior ang presidente noon mga tol. Ganon yung presyo ng bigas noon mga panahon na yon. Kaso na budol ang mga Pilipino at nang naibaba sa pwesto ang President Marcos dati. Ayan na, ilang dekada mga tol ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay hindi pa baba kundi pataas. 'Di ba? Sino-sino yung mga sumunod na naging presidente? Cory, Ramos, Erap, Gloria, Pinoy, Duterte, mga kapatid, no? Ang dami na naging presidente. Tapos ngayong naupo si President BBM, mga kapatid, 1 taon pa lang mahigit. Gusto parang magic, balik agad sa 20 pesos. My goodness naman talaga, oh. Bago ko ituloy mga kaalyado ay paki-like and subscribe muna nitong channel natin dahil napakaganda na naman nitong tatalakayin natin ngayon. So tara, umpisa na natin ulit. Balik tayo dun sa raid na isinagawa sa Bulacan. Sa ngayon mga kaalyado, para sa akin ay hindi pa tiyak kung smuggled ba ito o hoarding. Malaki ang posibilidad na hoarders ang may pakana nitong mga santambak na bigas na ito. Hoarding yan. Ibang usapan ho kasi pag smuggling at iba din naman pag hoarding. So itong mga warehouse nga pong ito ay ino-operate ng Great Harvest Rice Mill Warehouse, San Pedro Warehouse at FS Rice Mill Warehouse na pawang matatagpuan sa loob ng Intercity Industrial Complex sa San Juan, Balagtas, Bulacan. Umabot nga po sa 202,000 na sako ng bigas. Grabe. Na imported from Vietnam, Cambodia at Thailand. Bale, hinihingian nga po ng mga dokumento ni Custom Commissioner Rubio ang mga warehouse na ito kung lehitimo ang importation
at yung dami ng bigas na dapat nakaimbak sa loob ng warehouse. Kaya nga sabi ko kanina ay allegedly smuggled pa lang at hindi pa ito kumpirmado. Alam nyo ba mga kababayan na ang smuggling ng mga produktong pang-agrikultura, partikular na nga sa bigas, ay banta sa ating ekonomiya. Palagay ko smuggle din to mga to eh. Kasi ang nasa ulat din, etong mga imported na bigas na to ay isinasalin sa mga local na sako para mas tumaas ang presyo mga tol. 'Di ba? Ba't nila gagawin 'yun? 'Di ba? Yung mga negosyanteng to talagang gustong kumita ng higit, no? Bukod dun sa kailangan to ay nasa merkado na. Pero kung smuggled nga talagang walang dokumentong pagpasok niyan dito, 'di ba? So dalawa no, smuggled na, nag-hoard pa. Kaya naman talaga. Malaki ang impact nito sa sektor ng agrikultura. Ito ang pinakarason kaya nagmamahal ang presyo ng bigas. Especially yung hoarding na yan. Pahayag ni House Speaker Martin Romualdez, ang amount daw ng bigas na na-raid sa Bulacan ay sasapat sa 3 buwan. Kaya technically daw ay hoarding ito. Kung hoard nga itong bigas na ito at iniimbak para pataasin ang presyo, ay kasakiman ito, ayon kay House Speaker Martin Romualdez. Si BBM ay may kasalanan, gano'n, no? Yun ang gustong palabasin ng mga kritiko, mga kapatid, no? Para gumulo ang gobyerno. Imbis na makipagkaisa, magtulungan, ang gusto nila maging magulo palalo eh. 'Di ba? Merong mga negosyanteng mapagsamantala, 'di ba? Mga nag-i-smuggling yan, yung mga bigas. Tapos i-hoard nila para tumaas ang presyo. At kapag mataas na ang presyo mga tol, sa kanila ibebenta ng paunti-unti, 'di ba? Ang laki ng kikitain nila bukod doon sa naipasok pa nila, nailipat pa nila yung mga murang bigas sana sa mga ibang sako para mas magmahal. 'Di ba? Doble-doble ang income, no? Dagdag naman ni Wilfredo Enverga na parte ng House team, ang hoarding ay pagsasabotahe sa ekonomiya ng bansa. Dahil kasi sa hoarding mga kaalyado o yung pagtatago ng mga produkto gaya ng bigas ay nagiging sanhi ng shortage sa supply ng bigas sa merkado. Syempre basic needs or necessity ng tao ang bigas, lalo na sa atin sa Pilipinas, kaya mataas talaga ang demand sa produktong ito. At dahil sa mga hoarders na ito, ay kumukonte ang supply ng bigas, kaya nagmamahal ang presyo nito. At doon naaatake ang mga kartel na negosyante para kumita ng malaki sa hinord nilang bigas. Sana ay malinaw mga kaalyado, bali law of supply and demand ang basic formula ng mga kartel na ito. Sa ngayon mga kaalyado ay nakapadlock lahat ng warehouse na sinalakay sa Bulacan habang umuusad ang investigasyon. Nagbanta nga po itong si House Speaker Martin Romualdez na itong operasyon at inspeksyon na ginagawa nila ay magsilbisa ng banta sa mga smugglers, hoarders at price manipulators na unti-unti nang nauubos ang maliligayang araw nila. Tama na ang pagpapahirap at pagpapasakit nyo sa mga mamamayang Pilipino. So dahil tapos na tayo mga kaalyado sa smuggling at hoarding na number 1 cause ng pagtaas ng presyo ng bigas, ay dako naman tayo dito sa mga kritiko o mga dilawang anti-Marcos na panay batikos at puna na kesyo nasaan na daw ang pangako ni Pangulong Bongbong Marcos na 20 pesos per kilo ng bigas. Ito, makinig kayong mga feeling perfecto kayo. Unang-una, magkaiba ang nangako sa goal na pangarap maabot. Magkaiba po yun. Hindi totally nangako ang Pangulo. Kung hindi, yun ang aspiration niya para sa ating bayan. Alam kong pasakit talaga ang mataas na presyo ng bilihin. Pero baka masyado naman po kayong exaggerated sa part na aping-api kayo sa taas ng presyo ng bigas. Tama. Kasi kung babalikan mo naman yung mensahe, wala naman sinabing pinapangako ko. Ang sabi niya kasi pangarap di ba? Pangarap. So meaning may proseso dun para abutin. Di ba? So wag niyong madaliin kasi pangarap niya nga yun eh. Kayo naman ang pagkakaintindi niyo sa pangarap is pangako. Di ba? Palibasa kasi sanay kayo sa makinig sa mga pangakong napapako Ine-emphasize nyo lagi yung salitang pangako para lang makapanira sa Pangulo. At the same time, makapang-asar kayo sa 31 million na bumoto kay PBBM. Dahil hindi nyo pa rin matanggap na kinulelat ni Pangulong Bongbong Marcos ang Santa Mama nyong mga kakamping. Diba? Diba? Tama ako mga kritikong kakamping na dilawan. Tanggapin nyo na ho kasi na hindi pa oras ng manok nyo para manalo. At wala pa rin kasiguraduhan na mananalo pa siya kung tatakbo ulit sa 2028 election
Dahil nga po gising na ang mga tao. Wala na kayong mauuto sa mga propaganda ninyo, ng mga drama ninyo. Kahit sino pang miyembro ng Partido Liberal ay malabo na ang tsansang manalo sa pagkapangulo. Ito, makinig kayo para lalong madagdagan yung knowledge nyo. Ang pagtaas ng presyo ng bilihin, hindi lang ng bigas, ay parang kalamidad yan. Tama. Natural calamity yan sa ekonomiya. Hindi napipigilan yan. Kahit saang bansa ngayon ay ramdam ang sakit ng pagtaas ng inflation rate. Tama, no? May mga nag-comment, may mga nabasa akong comment. Oy, maraming salamat sa mga nagko-comment, ha. At dahil sa inyo, mas nadadagdagan ng ating info, mas nadadagdagan ng ating kaalaman tungkol sa nangyayari sa iba't ibang parte ng mundo. Tulad na lamang ng mga taga-Japan. Shoutout sa lahat ng mga taga-Japan at taga-ibang bansa na ganun din daw sa kanila, mabigat din daw talaga ang mga bilihin doon. So sa makatwid mga kapatid, hindi lang sa Pilipinas nangyayari, sadyang mga Pilipino talaga mareklamo, no? Mareklamo talaga ang mga Pilipino. Lahat kasi sila nakatingin sa gobyerno eh. Yung kakainin nila araw-araw, imbis na magsikap sila ng maigi, 'di ba? Kumita sila ng doble, lagi silang nasa gobyerno nakatitig. Na ang dulot ay itong ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin dito sa ating bansa. Alam nyo ho, kung nagsasaliksik lang kayo at nakikinig ng balita, baka knowledgeable din kayo sa inflation rate. Sa totoo lang, mas mura pa nga dito sa Pilipinas kaysa sa ibang bansa. Totoo po yan. Yeah. Even China ay bagsak din ang ekonomiya. Hindi lang ito naisa sa publiko para manatili yung tiwala ng mga investors sa kanilang bansa. Ang Pangulo natin ay biktima lang din yan nitong mga business cartel na iniipit siya sa sitwasyon sa pamamagitan ng pagtago nitong mga sandamakmak na bigas para nga pataasin ang presyo nito. Tama. Alam nyo, mahirap magsalita, pero may posibilidad sa tingin ko na may isang malaking politiko ang nasa likod ng mga hoarding na ito. Ginagawa nila ito para i-boycott si PBBM at pasamain sa mata ng mga tao. Kasi ganito nga yan, no? Tulad ng sinasabi natin nung nakaraan, kahit na ikaw ang pinakamagaling na presidente, matino ka, pero ang daming nagkakampihan, ang daming nagkakaabutan sa ilalim ng table, sa ilalim mo, wala, mahihirapan ka. For example, ikaw presidente, gusto mo mapababa ang presyo ng mga bilihin, kaso yung mga nasa ilalim mo gustong kumita ng malaki, mga tol. So anong gagawin mo? Hindi ka naman Diyos para makita mo lahat. Hindi mo alam kung sino mapagkakatiwalaan mo pa dyan o hindi. Mag-uutos ka na hanapin mo kung mayroong mga nag-hoard dyan, hanapin mo kung sino yung mga nagtatago dyan. Samantalang ang inuutusan mo pala sila pala yung mga nagtatago. So paano yun? Diba? So mahihirapan talaga, diba? Kahit na sinong presidente dyan. Hanggat mayroong ganyang nangyayaring sistema sa isang bansa, mga tol, hindi lang dito sa Pilipinas, sa lahat ng bansa, hanggat walang pagkakaisa, hanggat merong mga tao na walang pakialam sa mga mamamayan, hanggat may mga negosyante na walang pakialam sa mga magugutom, sa mga mahihirapang kababayan niya, basta mahalaga kumita siya ng malaki, walang mangyayari, mga tol. Kaya ang sisihin nyo ay yung mga hoarders na nagmamanipula sa presyo ng bigas. Sila ang tunay na nagpapahirap sa atin. Una sa asukal, sa sibuyas, ngayon naman sa bigas. Dapat dyan may mga parusang yung pinakamabigat na parusa din ng ang ipinapataw sa mga ganon, mga tol, Kasi economic sabotage yung ginagawa nila, buong bansa ang apektado sa ginagawa nila. Dapat krimen din yun, dapat mataas din ang parusa nun. Di ba mga kalyado? At yan ang planong sugpuin ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung matatandaan nyo, noong July 24, sa kanyang second State of the Nation address, ay kasama ito sa mga layunin ng Pangulo. At ito na nga, sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez, ay meron nang nasampulan itong mga warehouse sa Bulacan na allegedly smugglers at hoarders. At ito pa, ang isa sa mga dahilan kaya patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay ang hindi pa rin natatapos na giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia. Russia po kasi ang number 1 exporter ng milyon-milyong bariles ng langis sa mundo. At dahil sa sanction na kinaharap ng Russia mula sa US regarding exportation, ay kulang ang supply ng langis ngayon sa lahat ng bansa na umaasa sa malalaking bansang mayaman kagaya ng Russia. Wag nyo naman sabihin si PBBM pa rin may kasalanan nun. At isa na nga dyan ang Pilipinas natin. Ang paliwanag dyan is pag mataas ang presyo ng gasolina at krudo, ay syempre tataas din ang presyo ng produkto at serbisyo. Yeah. So malinaw tayo dyan, mga kritiko. Ngayon, ang payo ko sa inyo mga kritiko,
ay sumuporta na lang kayo. Makiisa kayo sa pagbabago. Huwag na kayong dumagdag pa sa bigat na pinapasan ng Pangulo. Correct. Hindi po instant ang pagbabago. It requires a long process and cooperation as well as contribution of all the Filipino people. Kung dati 31 million lang kami, try nyo kayang idagdag yung mga sarili nyo sa 31 million. Baka mas mapabilis pa ang pagbabago na yan. So, pasensya na ho kayo mga kalyado kung hindi nakapagpigil si Sir Pao. Ito lang ho kasi yung paraan ko para maipagtanggol ang ating Pangulo. Tama ka naman Sir Pao, no? 31 million ang bumoto. Pero 100 plus million ang populasyon dito sa Pilipinas na lahat ay Pilipino na gusto ng pagbabago. Ngayon, hindi mo pwedeng iasa ang pagbabago sa ibang tao. Kailangan magsisimula yan sa sarili mo. Diba? Gusto mo ng pagbabago, ikaw ayaw mo magbago, anong mangyayari? Diba? Gusto mo ng pag-unlad pero ang ginagawa mo, ibinabagsak mo yung gobyerno. Sa tingin mo, ikaw uunlad yun? Hindi uunlad ng Pilipinas nun pag ibinabagsak mo ang gobyerno. Gusto mo ng pag-asenso pero ang ginagawa mo, puro batikos ka, puro critics ka pero wala ka naman din ginagawa. Ayaw mo magtrabaho na maigi, nakatambay ka lang buong maghapon. Diba? Hindi dahil sa kabilang ako sa 31 million na bumoto kay PBBM. Kung hindi, isa ako sa mga saksi sa effort na ina-exert ng ating Pangulo para ma-meet ang expectations nating mga nasasakupan niya. Huwag tayong maging perpekto, maniwala at magtiwala. Yan ang magandang gawin natin. Sa mga kaalyado ko na tunay na sumusuporta sa ating pamahalaan ay alam kong approve kayo sa lahat ng sinabi ko. At doon naman sa mga kritiko ay sana ma-absorb nyo lahat ng pinaliwanag ko. Yeah. So hanggang dito na lang ang video natin. Malinaw naman, Sir Pao. Maraming salamat sa iyo. Kung naalala ninyo panahon ng tatay niya, di ba? Kahit gusto ng tatay niya na maunlad ng Pilipinas pero ibinagsak siya, wala rin siyang nagawa. So ganun din ngayon mga tol. Walang pinagkaiba yan sa panahon dati. Gusto ng presidente ng pagbabago, gusto ng presidente na pag-unlad. Tayo gusto natin sa salita pero iba ang ginagawa natin. Binabagsak natin ang gobyerno, patuloy ang batikos natin. Wala rin mangyayari. Kailangan talaga ng pagkakaisa. Tulungan mga tol. Pero wala mukhang imposible mangyari yun mga tol. Mukhang napakalabong mangyari nun yung ang Pilipinas magkakaroon ng pagkakaisa. Hindi, dito nga lang May pro-America, pro-China naglalaban. Parehong Pilipino Pinagtatanggol ng China, pinagtatanggol ng Amerika. Imbis na ang dapat isipin nila yung kalagayan ng Pilipinas. Pero hindi, mas iniisip nila yung mga sinusuportahan nila. So hanggang sa muli mga kapatid, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Comment kayo sa baba kung anong masasabi ninyo rito. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.